Kayo mga anak, nandito kayo. Let me say to all of you, hanggang buhay ang mga magulang nyo paglingkurahin. Huwag nyo hintayin utusan kayo, magkusa kayo. Huwag nyo hintayin gisingin kayo, tawagan pa rin sa cellphone. Magkusa po kayo. Marami kayo makikitang magulang. Pero hindi kayo makakita na maraming ina na nahirapang mga anak at kayo po ang bunga. At huwag na huwag kayong sasagot sa mga magulang nyo kahit niyo gusto ang sinasabi nila. Huwag na huwag kayong magdadabo. Huwag na huwag kayong iiyak. At huwag na huwag nyo i-chismis yung weakness ng tatay at nanay nyo, papa, mama, daddy o mami kung anong tawag nyo sa kanila. Kung kanino pa. Malaking kasalanan ang bagay na. Mahalin nyo mga magulang. Uunlad kayo pahaba buhay niya. Yung mga anak na mga bastos at palasagot sa mga magulang. Darating ang araw na tatanda din kayo at saka nilang mararamdaman ang nararamdaman ng mga magulang ninyo. At huwag na huwag mo rin ba isusumbat ang mga naitutulong mo sa kanila. Dahil kahit hindi pa yung nagsasalita, tagus sa puso at kinikimkim lang nila ang mga maanghang mong salita. Kahit gaano pa yan sila nakawalang kwenta sa iyo, wala ka pa rin karapatang napastanganin sila at bastusin sila, sagot-sagutin sila na parang akala mo ay kaya mo na. Kapag nawawala na yung mga magulang mo dito sa mundo, iiyak ka panigurado. Pero wala nang kwenta dahil hindi na maririnig ng magulang mo. Kaya habang buhay pa ito, mamahalin, aalagaan, at ituring mong tao. Para sa mga anak na walang respeto, makasagot sa magulang, akala mo po sino? Hindi nakikita ang kanilang sakripisyo. Dahil babalaki ka na at malakas na ang iyong mga braso, kaya ganyan na lang ba ang platong mo sa mga magulang mo? Ang pagpatak ng luha ng ating mga magulang. Minsan tayo lang din ang dahilan. Hindi natin napapansin na sila ay naghihirapan. Kaya kaibigan, habang buhay pa ang iyong magulang, sila ay mamahalin at pasalamatan. May mga anak na galit sa kanilang ina. Dahil ang katwiran nila, pinanganak pero hindi naman sila inaaruga. Iniiwan na lang kay lula basta-basta. At naglaho ang ina na parang isang hula. Mga anak, kahit anong galit niyo pa sa inyong mga magulang, kahit isumpa niyo pa at kakalimutan, hindi pa rin mababago ang katotohanan. Nadaling kayo sa kanyang sinapupunan. Balik-tarit man ang mundo, sina pa rin ang inyong magulang. Kapag sila'y nawawala na sa mundo, iiyak ka panigurado. Magdadama at sa kabaog na kayo po. Pero huli na ang lahat dahil hindi na naririnig ng magulang mo. Kaya kaibigan, habang buhay pa ito, magpatawad at buksan ang iyong puso. Ang tunay na magkaibigan ay laging nag-aasaran at naglalaitan. Pero kahit kailan, hindi yan mag-iiwanan. Siya yung handang makinig sa iyo kapag wala nang makaintindi sa iyo. Masarap kayang maalala ka ng isang kaibigan kahit na wala itong kailangan. Ang true friend daw ay parang star. Kahit hindi mo nakikita, andyan lang sila, nakabantay. Mag-aantay kung kailan mo sila gustong makita. At kapag nagkita, parang walang nagbago. Parang di nagkahiwalay ng matagal. Ang totoong kaibigan ay hindi nasusukat sa kahabaan ng panahon, kundi ang mga importanteng panahon na hindi ka iniwan kahit kailan mo lang nakilala. Ang true friend, ang best friend, ay isang regalo na pinili mo na ibigay sa sarili mo. Ang totoong kaibigan lang ang magsasabi sa iyo kung marumi ang mukha mo. Ang totoong kaibigan ay taong nagsasalita ng maganda kapag nakatalikod ka. You